Hapunan time. Kung inyong kaibigan si Jesus. Kakain na tayo. Sige na. Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong hapunan sa amin sa gabi nito. Salamat po. Praise God. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito, makikita ninyo. Na. Bigay ng Diyos. Kanin. Papaya. Yan ito kusda. Ang tabag ng hapunan po yan. Madaling araw naman ng linggo, maulan sa Northern Panay at samantalang maghapon po, magiging maulan dito sa Samar, lalo po sa may Eastern Samar. At inaasahan po mga pag-ulan sa gabi, dyan po sa Northern Samar, maging sa ilagang bahagi ng Negros at ng Panay. Sa Mindanao naman, umaga hanggang tanghali ng Sabado, maulan dyan sa Caraga at Zamboanga Peninsula at mas maulan sa hapon sa may Misamis Occidental, din po sa may northern part ng Zamboanga provinces. Meron na rin mga pag-ulan sa hapon sa mainland farms, Papaya. at may ulan pa sa gabi sa Bukidnon, Lanao at Zamboanga. Sa linggo naman, hapon pa aasahan ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Mindanao at pagsapit po ng gabi, dyan naman yung mga aasahang pag-ulan sa may Binagas Island, Davao de Oro at mga po sa Davao del Norte. At ayun naman sa Metro Manila, aasahan ang makulimlim ang Sabado at Linggo at posible po yung mga dagiang makikinang magpapagulan. Yan ang update sa review ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat. Nagsisimula ng mag-ensayo si Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo para sa 2025 gymnastics season. At sa football, kailangan talunin ng Philippine men's national team Water with calamansi. in Indonesia para manatiling buhayan dahil sa makausad sa semifinals ng ASEAN Championship. Napakalo, kaya Kaskelye. Umaapaw ang pasasalamat ni Carlos Yulo dahil sa taong 2024 nakamit niya ang pangarap mula pagkabata. Ang 2 taon na nawala sa Paris Olympics ay higit pa sa inakalan niyang makakantang sa kanyang gymnastics career. Roller coaster po talaga na taon na para sa akin. Super grateful po talaga. Wala po akong masabi kundi pasasalamat sa Panginoon. Lubos din ang pasasalamat ni Yulo sa mga taong sumuporta sa kanya, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Kahit natatalo ako ng mga before Olympics, nag-stay po talaga sila. Talagang hindi ko po mabuti ang lahat hindi po dahil sa kanila. Kaya sobrang saya po talaga na matatapos yung taon na marami kami na-accomplish. Kaya hinigit sa lahat po healthy and safe po kami. Mula nang nanalo si Yulo ng gold sa Paris Olympics, kaliwatanan ang mga natanggap ng parangal, invitasyon at biyahe. Pero ngayon, nagsisimula na siya ng live training para sa 2025 season. Asian Championships, World Championships, and SEA Games. Dito sa Pilipinas ang base ng ensayo ni Yulo, pero ayon kay Gymnastics Association of the Philippines President Cedric Calon, maraming training camp sa abroad ang sasalihan ni Yulo. Samantala sa football, nauwi sa draw ang laban ng Philippine men's national team kontra Vietnam sa Rizal Memorial. Naunang naka-score ang Pilipinas, pero naka-score ang Vietnam sa mga huling minuto ng laro, kaya sumabla 1-1. They're very resilient, so they're able to get the last breath and be able to push up the way. I know how much fight for the national team. I know how much they want to win. Napaitigil din sa Kailangan manalo ang Pilipinas sa
Kuha tayo konti kanin. Jayan Castilla, ABS. Ito na. Mabigat na krimen na siyang magbubuha sa hindi maipaliwanag na sumpa. Kailangan mangyari sa akin. Tinaya ng Diyos. Isang mukha mula sa isang dugo at laman. Pero magkaiba ang kaanyuan. Sorry, ma. Hindi ako sinabi sa kaibigan ko. Kaya ba nilang mahalin ang isa't isa kahit na patuloy sila pinagkukumparan ng lipunan? Ang wagong tika, weekdays, 4 p.m. Sa kapamilya, online. Ako si Camila Pilato. At ako, kailangan ng aking pagmamahal. Ito! Walang malupit na kapalaran. Ito ang kwento ng aking pag-ibig. Hanggang ngayon, iintay ang Las Españas sa kanyang paglalakbay. Ako to, si Camila. Dito ko dito, malas. This is the gift. Keeps on giving. May t-shirt ka na. Nakapagod. Pagregalo ang ABS-CBN Christmas Shirt 2024 may Pasko. Tulungan ang mga pamilya ang tekman. Part of the proceeds will go to Philippine Family. Available on shirts, prints each via Facebook, and your favorite e-commerce sites. Get one now. Maraming salamat. Matapos makuhanan ng video na sinisira ang lock ng sa isang crack sa Bugong Maynila noong Sabado ng umaga. Pero pansamantalang nila ang suspect dito Huwebes. Nagpapagol, Cassandra, Salon. Sa nag-viral na video dito, kitang-kinaman ni Lourdes Sinalaco ang nagdating ng box ng Maraming Stock sa Ben Lopez Boulevard, Barangay 110 Bugong, tapos ang alas 6:30 ng Sabado ng umaga. Pagkakong sa hirang suspect na tumaan ng request. Wala siguro naman yan. Kaya iniwan. Wala naman siguro. Oh, makita ka ng driver dyan. Nang makalagpas sa suspect, pinalaan pa ng witness ang sakay ng truck. Truck mo, ginagawa na. Kinabukasan, nahuli ng pulisyang suspect sa parehong kalsada matapos makatanggap ng tip na may lalaking naninigaw at tumutulog ng improvised gun sa mga dumadaan. Nagtangkang tumakas sa suspect pero naaresto siya ng pulisya at dinala sa Raha Bago Tondo Station. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms tapos na. Ammunition Law, resisting
arrest at alarms and scandal. Subalit pansamantala siyang nakalaya noong Miyerkules. Release mo na yung tao pending the appropriate filing of the case before the court. But eventually po, may-issue din ng warrant sa kanya at tumuli na ako sa arrest. Paalala ng barangay sa mga dadaan dito sa Mel Lopez Boulevard na manatiling alerto at saradong bitana ng inyong sasakyan lalo na pag mabagal ang usad ng trafiko. Cassandra Salonga, ABS-CBN News. Posibleng ang Energy Regulatory Commission na mismo ang magkwenta at maglututos kung magkano ang dapat i-refund ng Meralco sa sobrang nakolekta sa mga consumer simula 2022. Samantala, bad news na naman po sa mga motorista dahil may dagdag presyo na naman sa produktong petrolyo sa Martes. With calamansi. Lumpas po. Binilistan nila si Julie nasa serye. Okay. Tapos na po yung hapunan natin na binigay ng Panginoon Diyos. Amen. Sarap. Ay, dumigay pa ako. Diyos po nagbibigay ng pagkain na po sa Biblia. Sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka, pagdating po sa verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya, ang Diyos po ang nagbibigay ng pagkain sa tao araw-araw ayon sa ating Panginoong Yesukristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya dapat lang pasalamatan natin ang Diyos kasi kung yung kapitbahay mo, binigyan ka ng pagkain, pinasasalamatan mo, kahano pa kaya ang Diyos araw-araw kanyang binibigyan ng pagkain. Mula almusal, tanghalian at tapunan. Ngayon, meron pa. May merienda pang singit-singit hanggang ating gabi. Lahat ng yan, binigay ng Panginoon Diyos. Sa Kanya nagmula ang lahat ng ating kinakain. Po, masarap man o hindi masarap sa inyong paningin, yan pa rin po ang binigay ng Diyos sa atin upang ating pasalamatan siya. No, kaibigan, isa lang kailangan dyan. Pasalamat palagi sa Diyos. Amen. In Christ alone. God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye. Hindi naman tayo papayag na maubos stage yung proseso ng regulator.